Hello mga mi, so today i-share ko sa inyo kung paano nga ba nakakakuha ng apostille birth certificate or marriage certificate. Sabi ko nung unang video ko regarding sa mga documents na required para sa Saudi visa, isa ang apostille birth certificate and marriage certificate na kailangan nating ipasa pag kukuha tayo ng visa for Saudi. May tanong kasi dito kung pwede na ba daw yung PSA copy. Actually, PSA copy po yung una nating kukunin. Ako, ang ginawa ko, nag-online ako sa PSA at dineliver na lang dito sa bahay yung marriage at saka yung birth certificate na kailangan. Next, pag meron na tayong marriage and birth certificate galing sa PSA, pupunta tayo ngayon sa website ng DFA para sa apostille. By the way mga mi, yung ganito kailangan pa i-schedule, kaya dapat mag-alat tayo ng oras para dito. Sa case po namin, ito yung pinakauna kong ginawa or tinapos. Ang alam ko kasi mga mi, dati ang tawag dito is red ribbon. Correct me if I'm wrong, ngayon apostille na lang. Ito kasi yung ginagamit para ma-verify na yung pinapasa nating document sa kanila ay hindi siya fake. Kasi kailangan siya nga i-verify ng DFA. Bali, ganito po yung itsura ng apostille document. Tapos, sa likod nun, naka-attach yung ating birth certificate or marriage certificate na pina-apostille na. Actually, pag nakaganyan na siya, hindi na siya pwedeng tanggalin. So, paano nga ba nagpapaschedule for apostille? So, unang-una natin gagawin ay pupunta tayo sa website nila and then, i-check natin dito yung, or select natin yung apostille as our purpose. Next, ay pipiliin natin kung saan tayo region belong or saan yung pinakamalapit sa atin na apostille center. For in my case, NCR yung pinili ko. Next naman, ay pipili tayo kung saan nating branch gustong i-process yung ating apostille. In my case, sa Asiana ako nag-process. And then, dito mga mi, makikita natin kung ano ba yung mga documents na pwedeng i-apostille. And then, dyan sa number 2, nakalagay nga na marriage and birth certificate ay kasama. Including NBI clearance, pero sa case natin, hindi naman natin kailangan yun. Next, ay i-accomplish lang natin yung mga kailangan i-accomplish dyan. And then, makaka-receive tayo ng OTP. Once makareceive tayo ng OTP, ito yung makikita natin. Pwede na natin dyan ilagay kung ano yung document type na ipapa-apostille natin. Kung kanino ba yon, kung tayo ba yung owner, and then yung details doon sa mismong document. Then, i-add natin yung document dito. Once na maklik na natin yung next, ito na nga makikita na natin yung mga schedule at saka kung ano yung mga oras dito sa baba, kung saan tayo pipili ng ating preferred schedule. By the way, as I checked today, full na po lahat ng mga slot na nakita ko for January up until February. Pero i-check nyo na lang just to make sure that is for Asiana and some other center. This is the reason why inuna pa talaga namin yung pagpapa-apostille at sinabay ko to sa pagpaparenew ng passport. So parang hitting two birds with one stone na lang yung gagawin ko. By the way, may mga instances din na hindi mo na kailangan i-add yung document online before you can set or choose a schedule. So, kung magtatanong kayo, magkano po ba yung pa-apostille, mahal po ba yan? Kung nag-iisip kayo kung magkano pa ang pa-apostille, bali yung 5 working days na apostille will cost 100 pesos. And then yung expedited is nasa 200 pesos. From the moment na kumuha ko, I'm not sure kung sa ngayon ay nagtaas sila. Bali, the usual lang, kapag dala nyo na yung document, make sure na dala nyo yung document pag magpapa-apostille kayo. And magdala kayo ng ID. ID nyo, tsaka ID nung taong ipapa-apostille mo yung birth certificate. In my case, yung anak ko. So, ID niya yung dala ko. Tsaka ID ko. And then, pasok lang kayo dun sa gate, mag-ask lang kayo sa guard kung saan po isasubmit yung apostille or saan magpapa-apostille. Tapos, bibigyan lang kayo dun ng papel, i-accomplish nyo lang. And then, tsaka kayo ipapa-proceed sa cashier to pay and then ipapasa nyo yung document. And then, depende kung kailan nyo kailangan or kung ano yung pinili nyo, kung expedited ba or yung 5 working days. So, yun nga, as you could see, yun nga, may mga number din pala to at pwede nilang i-verify kung accurate or tama siya or ito talaga ay legitimate document. Dala ko rin nga pala yan nung pumunta kami ng Saudi just in case hanapin sa akin. And at the same time, kasi syempre, sa Saudi kapag mag-asawa, kailangan talaga may patunay kung mag-asawa talaga kayo. Yun ay ayon sa chismis, pero hindi ko naman siya naranasan. Pero just in case, diba, na the passport will not suffice for you to verify or to really prove na mag-asawa kayo. At least may dala kong marriage certificate at naka-apostille.
So, yun lang mga mi, pag pinasa nyo to sa visa center, once na ma-approve ang inyong visa kasama ng passport nyo, ibabalik din po yung ganitong documents. So, there's nothing to worry kung kailangan ninyo man siya in the future. And lastly, to answer your question, yes, required po talaga yung apostille, yung birth certificate, and yung marriage certificate bago tayo mag-process ng family visit visa. Kasi family visit visa yung dinidiscuss ko dito. I'm not sure with the other kind of visa na meron man ang Saudi Arabia. So, yun lang mga mi. I hope this helps. And for the rest of your questions, gagawa na lang ako ng separate video para ma-explain ko sa inyo. And kung kailangan nyo ng hotel, activities, and of course, eSIM card, kung kailangan nyo sa Saudi Arabia, ay meron din po. You can use Klook app. Just use my promo code, Mami RB Klook, para mas maka-discount kayo. Yan lang mga mi. See you on our next video.